Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Escudero ay kakasuhan na at maaaring makulong at madisqualify na makaupo sa any public office. Ito'y pagkatapos na nadiskubre ang ginawa nitong pagtanggap ng 30 million pesos di umano na campaign sponsor mula sa Center Waste Construction and Development Incorporated na pinagmamay-arian ni Lawrence Lubiano noong nakaraang 2022 elections. Dahil dito ay nilabag di umano ni SP Escudero ang Omnibus Election Code na maaaring may pagkakulong ng 6 na taon at pagka-disqualify na maupo in any public office. Pati si Senator Villanueva di umano ay nakatanggap din ng 20 million pesos mula sa San Jose Builders Incorporated noong nagdaang elections para sa kanyang kampanya. Mismo si Attorney Macalintal ng COMELEC ang nagsabi na maaaring nilabag ni Escudero at Villanueva ang election code. Samantala, PBBM ay binunyag na ang mga senador at congressmen na may kaugnayan sa mga flood control projects. Matatandaang binanggit ni PBBM ang 15 contractors na di umano'y pinaburan ng DPWH para makuha ang 20% ng 512 billion budget ng flood control projects. Isa rito ay ang Center Waste Construction and Development Incorporated na karamihan na nag-implement ng mga flood control projects sa Sorsogon at Kalakhang, Bicol na kinasasakupan ng pamilya Escudero. Inamin mismo ni Escudero na magkakilala sila ni Lawrence Lubiano, subalit itinanggi niyang tinulungan niya ito para makuha ang proyekto sa mga flood control projects. Samantala ay dawit din si Senator Bongo sa insertion na ginawa ni SP Chis Escudero. Meron di umanong inilaan na budget para kay Senator Bongo sa 142.7 billion budget insertion ni Escudero na naging malaking issue sa ngayon. Ang Alfrego Builders and Supply na nakapangalan di umano sa half-brother ni Senator Bongo ay nakakuha umano ng mahigit 300 million na mga projects sa national budget mula sa year 2023 to 2024 na ipinaiimbestigahan sa ngayon ang ginawang implementasyon. Katakot-takot na mga kontrobersiya ang nagaganap sa Kamara at Senado hinggil sa national budget ng gobyerno. Kung kaya ay nag-utos na si PBBM na agarang imbestigahan ang mga implementasyon ng mga flood control projects, ang ginawa ng mga contractors at ang ugnayan at papel ng ilang mga matataas na opisyal sa gobyerno sa mga implementasyon ng national budget sa bawat proyekto ay pinaglalaanan. Nang tanungin naman si Senator Escudero tungkol dito aniya, ay merong planong demolition job laban sa kanya at sa kanyang mga kasamahan upang matanggal sila sa Senado nang sa ganon ay malaya silang ma-impeach ang Vice Presidente na si VP Sara Duterte ngayong parating na February 2026. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, ito, kamag-anak ni Bongo, 326 million ang proyekto. Ha? 2023-2024 lang yan, ha? Ibig sabihin, hindi kasama yung 2022, hindi kasama yung 2022 dyan. 23-24 lang. Kamag-anak na yan ni Bongo, ha? Ibig sabihin, panahon na yan ni PBBM, panahon na ng Marcos, pero nandyan pa rin, kabunyog Joe Partosa, malakas pa rin si Bongo. Ang dami pa rin proyekto. Paano niya nagagawa yan? Paano niya nagagawa yan? Marunong maglaro si Bongo. Kita nyo, sinong nagtataas ng kamay niya? Si Chis Escudero. Si Chis Escudero. Kaya nga, di ba yung 142.7 billion na insertions ni Chis? Tingnan niyo yung nakalagay doon, may nakalagay. Insertions on behalf of Senator Bongo, 3 billion. Tingnan niyo, mga kabunyog, ibig sabihin doon sa 142.7 billion na insertions ni Chis, ang naka-reserve kay Bongo doon, 3 billion. Nandyan, naka-screenshot ko. Matindi, insertions on behalf of Senator Bongo. Kaya si Bongo, kahit na kay Marcos ng gobyerno, pa rin siya, talagang, marunong lumaro. But ito yung, ito yung data. Ito yung data, mga kabunyog. Tingnan nyo ito. Ayan, Alfrego Builders and Supply. 326 million halaga ng proyekto, hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Yang kasing yung Alfrego Builders and Supply, sa half-brother yan ni Bongo,
Yung kay Bungo talaga kasi, yung CLTG Construction. Ang CLTG Construction, yan yung Christopher Lawrence de Sorogo. Yan yung kinasuhan ni Trillanes ng plunder. Kasi yung CLTG talaga yung grabe, grabe ang nakuhang proyekto nun. Itong Alfredo, hindi ito kay Bongo mismo, sa half-brother niya. Pero syempre, nung nasa gobyerno na si Bongo, hindi niya na ginagamit yung CLTG kasi initial niya mismo yun eh. Christopher Lawrence de Sorogo, CLTG. Kaya mukhang ang ginagamit niyang pang-frontera na ngayon, itong half-brother niyang kumpanya, Alfredo Builders and Supply. At sa 23-2024, nakakuha ito ng 326 million pesos na proyekto. At ang mga proyekto na yan ay sa Davao City, Davao del Sur. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Ha? Oo. Kaya ano ito mga kabunyog? Ngayon, yung sinasabi natin na insertions na 3 billion, hindi pa ito, iba pa to. Kasi itong insertions ni Bongo na kinerop na linakad ni Bong Rebel ay ni Chis Escudero sa DOH yun. Department of Health, mga facilities ng Department of Health. Insertions ni Bongo na nilakad ni Chis Escudero. Kaya doon sa 142.7 billion na yon ni Chis Escudero na insertions, nireserbahan niya si Bongo ng 3 billion. Iba pa yon, iba pa yung sinabi natin na Alfredo. Ganyan katindi sila mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Kaya magaling ito si Bongo maglaro eh. Hindi masyadong bumibira sa Marcos. Ang bumibira ng todo talaga sa Marcos, si Bato. Si Bato. Mas si Aimee pa nga ang bumibira ng todo sa Marcos. Pero si Bongo, papitik-pitik lang. Bakit papitik-pitik lang siya sa Marcos? Kasi ang dami niya ring pabor na nakukuha. Ang dami niya ring pabor. Tingnan niyo yan, panahon na ng Marcos yan, 2023, 2024. Pero mayroong 326 million na proyekto yung kapatid, yung yung half brother niya. Kabunyog Mary Sakura TV. Good evening. Salamat. Ano ito mga kabunyog? Anong pinapakita dito sa karakter ni Bongo? Marunong maglaro, matindi. Kumbaga, wala na si Duterte, panahon na ng Marcos. Huwag mong titirahin ng todo ang Marcos. Kasi pag tinira mo ng todo ito, mahihirapan kang mabigyan ng proyekto. Kaya ang ginagawa niya, dun lang sa mga matitindi ng issue, saka siya bumabanat, pumapabor sa Duterte. Pero kapag mga maliliit lang na issue, hindi siya masyadong nagkokomentaryo sa Marcos. Hindi tulad ni Bato. Hindi tulad ni Bato. Kaya dahil dyan, kaya niyang kumuha ng mga proyekto. Yan na nga, mga kabunyog. Ito na nga. Yan, Ayan, balita na po yan ngayon. Alfredo Builders and Supply. Half-brother ni Bongo. 326 million. Noong 2023-2024 lang yan. Hindi natin alam ngayong 2025 kung magkano naman ang proyekto niya. Mga kabunyog. Kaya ito, ibig sabihin, kahit si Bongo wala na ang administrasyon ni Duterte, busog pa rin si Bongo. Ang ginagamit niya yung kapatid niya. Ang sabi ni Bongo, wala naman daw siyang alam dyan. Hindi naman daw niya linalakad yan na magkaroon ng mga proyekto ang kapatid niya. Half-brother niya. Maniniwala ba kayo doon? Maniniwala ba kayo na wala siyang play? Ibig sabihin, wala siyang hand? Hindi siya naging, hindi siya ang lumakad na yung kapatid half-brother niya ay magkaroon ng mga proyektong ganyan? Well, tell it to the Marines, wag sa atin. Sino naman mapapaniwala mo na wala kang hand? Ibig sabihin, hindi ka nag-influensya. No? Siyempre, hindi naman magsasabi niyan yung DPWH. Hindi naman siyempre magsasabi niyan yung kapatid niya, nang inapak na nga yung kapatid niya o half-brother niya. Pero sinong maniniwala na wala? Kaya ngayon, naglalabasan na ito mga kabunyo. Itong mga infrastructure projects na ito, itong mga flood control projects na to, at nakikita na natin na palpak ang mga proyektong ito, pinagkapirahan lang talaga. Ngayon, ang mga politiko dumidistansya na. Tulad ngayon, si Bongo dumidistansya siya dyan. Hindi naman daw niya alam yan. Hindi daw siya dyan nakialam. Wala daw siyang hand niya. Sinong maniniwala dyan? Dito pa nga lang sa 142
7 billion na insertions ni Cheese. May nakanote na, may nakanote. Nakalagay talaga, ha? Yan o, tingnan nyo. Insertions on behalf of Senator Bongo. Yan yung sa DOH. Iba pa yung sa DPWH. Kaya kahit gaanong sinasabi ni Bongo na wala siyang alam diyan, ang records ay nagpapakita. Ang records ay at ito 2023-2024. Marami pa yan 2022. Kahit ngayon 2025 mayroon pa yan. Hindi pa lang lumalabas, pero lalabas yan. Lalabas yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin. Ang malinaw dito, ito rin yung dapat bantayan ni PBBM. So imaginein mo, kaya paano mo mapapahina ang kampo ng Duterte kung kahit sa panahon na ng Marcos, ang dami pa rin nilang bor na nakukuha. Yan yung yan yung problema ng administrasyon din. Bakit hinahayaan ito? Siguro hindi na ito nalalaman ni PBBM, pero ngayon na alam na nila na ganito pala, kahit pala sa panahon ng Marcos, ang dami pa ring proyekto ng Duterte. Si Bato sigurado marami rin yan. O dahil lalong lumalakas ang kampo ng Duterte. Kasi nakakapwelo pa rin sila. Nakakapwero pa rin sila. Kaya lalo silang lumalakas. Paano mo nga naman matatalo yan? Pagdating ng eleksyon, ang dami pa rin nilang pera. Bakit? Kasi kahit sa panahon ng Marcos, ang dami pa rin nilang proyekto. Ang dami pa rin. Lalo ngayon, party pa rin sila ng super majority sa Senado. Dahil kay Chis Escudero, kasama ang Pro Duterte sa grupo ng super majority. Kaya pagdating sa mga proyekto, busog na busog yan sa pondo, sila Bongo, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Bongo. Lahat ng kampo ni Duterte, parang hindi naman nakaramdam na sa ilalim ng administrasyon ngayon ay hindi na sila napapaboran. Napapaboran pa rin sila. Paano sila napapaboran? Sa pamamagitan ng mga tulad ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, yan yun. Bibigyan sila ng pabor ni Chis Escudero dahil si Chis Escudero, ang importante sa kanya, siya ang Senate President. Wala siyang pakialam. Kahit Duterte yan, ano niya yan, tutulungan, bibigyan niya yan. Ang importante, ang kapalit niyan, suporta naman sa kanya bilang Senate President. Hi kay Militon Luzada, shout out sa iyo. Kay Cirila Pagyo, good evening. Kay Sergio Buntano, good evening din. Kay kay Light Prism, kay All Books of Life, kay Shirley Tang, Romeo Garcia, Antonio Ibon. Yan. So yan mga kabunyog, diniscuss lang natin to para makita natin na kahit na panahon na ni Marcos, ang grupo ni Duterte, nakaano pa rin, namamayagpag pa rin. Dahil sa mga tulad ni Chis Escudero na patuloy pa rin silang binibigyan ng pabor. Kaya, napakalakas pa rin nila. Sagana pa rin sila sa mga proyekto, sagana pa rin sila sa pondo, at tulad ng hinalimbawa natin ngayon, itong kay Bongo. Basta narinig lang natin, merong demolition job laban sa kanya. Siguro naman, iba ito doon sa demolition job na sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Doon kasi sa demolition job ni Senate President Chis Escudero, ang batayan kasi noon yung kanyang sose. Yung kanyang sose, siya naman ang nag-volunteer noon Di ba? Yung mga sose na yan, di ba, attorney? Ikaw ang nagsasubmit na sa COMELEC Nagkataon, nahanap ng Rappler yung kanyang sose at naidikit doon sa inexpose ng presidente na 15 contractors, pinakamalalaki, na naka-corner ng 100 billion nung mga flood control projects para dito sa nakaraang 3 taon. No? So, iba naman yang sinasabi ni NBI Director Santiago dahil hindi natin alam yung mga detalye. Iba naman itong sinasabi ni Chis Escudero na parang merong batayan. Dahil ang batayan noon yung kanyang sose at yung nilabas ng presidente. Hindi naman siguro kasama sa conspiracy laban sa kanya yung presidente. Attorney, dahil naglabas nitong mga contractor na ito na allegedly
napatunayan naman doon sa kanyang sose, ay nagbigay sa kanya ng 30 million, ay yung presidente. Di ba? Yung presidente. At hindi mo naman pwedeng sabihan na demolition ito ng Rappler dahil on the record ito eh. On the record ito eh. Sose at saka yung expose mismo ng presidente. Kaya medyo malabo. Magkaiba yung sinasabi siguro ni NBI Director Santiago at itong sinasabi ni Senate President Chis Escudero na demolition. No? Kaya nga mamaya tatanungin kita, attorney, kung itong sinasabi ni Chis ay siya ba ay criminally liable dyan. Paano? Malinaw kasi yung Omnibus Election Code eh. Bawal yung mga kumpanya na merong proyekto sa gobyerno na magbibigay ng campaign contribution at bawal ang isang opisyal ng gobyerno na tumanggap nun. Ang parusa yata dyan ay 1 to 6 years in prison at saka permanent disqualification, no, from any elective position. Kaya meron na rin mga abogado na nagsalita tungkol dyan, katulad ni Attorney Macalintal, isang expert na election lawyer. Kaya baka hindi ganun kaliit ang problema ni Senate President Chis Escudero. Actually, sabi niya, conspiracy daw. May relasyon daw ito do sa impeachment na dinesisyonan o tinutulak niya, no? Yung dismissal. So, ang dami na niya sinabi. Tapos bakit daw yung 1% doon sa 100% ng mga flood control project, yun yung pinupuruhan. So, ang daming mga non-sequitur ang sinasabi yung Senate President. No, na ano ngayon kung 1% lang 'yan? Yung 1% ng 550 billion ay 5.5 billion pa rin. At yung kanon, yung more than 60% nun napunta sa Sorsogon. So, yung kanya mga sinasabi na conspiracy, demolition, no, doesn't hold water eh. No? At yung kanya sinasabi na maliit lang 'to, 1%. Baka sa kanya maliit. Pero sa atin, attorney, that's 5.5 billion. No, hindi yun maliit. So, ayun lang, tumalon lang ako dahil nabanggit kasi yung demolition ni NBI Director Santiago. so hindi tama yung sinasabi ni Chis demolition, ibig sabihin ang didemoli sa kanya presidente. Correct. Saka nakakatawa yung sinasabi niya, Nal. Bakit daw masyadong tinututukan yung 1%, samantalang mas marami yung 99%? Ay, yung 99% naman, maliliit naman yun eh. Tsaka marami yun. Tsaka marami yun. Iba yun. Kaya nga sila naging controversial kasi sila yung top 15. Ibig sabihin, di ba? Kaya sila naging controversial kasi sila yung nakakuha ng 100 billion out of the more than 500 billion. Kumbaga 20% na kaagad ang na-corner nyo. Ibig sabihin, kumbaga 15 lang kayo. Samantalang yung sinasabi niyang 99% na yon, yung 99% na yon, ano yon, marami yon, maliliit na lang yon. Sila talaga yung controversial. Anyway, at saka attorney, lumalabas ngayon, itong nagbigay sa kanya ng 30 million, lumobo yung mga kontrata sa gobyerno, lalo na in relation sa flood control. Lumobo nung si Chis ay naging senador na. At hindi lang yon, meron pa palang ibang mga contributor kay Chis, no, na may 20 million na nagbigay, may several billion na katulad din nitong ano pangalan niya company na yan? si Lubiano. Lawrence Lubiano. Hindi, yung pangalan ng company. Centerways. Centerways. Meron din pala mga katulad niya na nagbigay sa kanya. So, hindi lang pala si Lubiano. Hindi lang pala Centerways. No? Ibig sabihin, dumadami yung kanyang possible legal problems. Ang ano lang dito, ang matindi lang talaga dito, Nald. Ano to? Hindi rin lang siya yan.
nung 2022 elections din, dineclare din ni ito naman hindi naman to flood control. Pero yung ganong violation na may nagdo-donate sa iyo na mga ang bawal kasi either natural persons or juridical persons eh. Ang natural persons ibig sabihin tao. Juridical persons mga corporations, ganun. Bawal. Yung mga corporation, yung mga natural persons or juridical persons na may transaction sa government, either nagsusupply ng supplies or public works, hindi pwede na magbigay ng donation sa mga kandidato. Yan yung bawal. Pero nangyari din yan kay Joel Villanueva. Kaya itong magka-partner na ito, na si Escudero sa si Joel Villanueva, malalagay talaga sila sa alanganin. 20 million din yung kay Joel Villanueva, galing naman sa New San Jose Builders. Diba? Kay Acusar. Yung kay Isa Acusar. lang yun. Isa lang yun. Ibig sabihin, marami pang iba. Marami pang iba. Ang problema kay Senator Joel Villanueva, siya yung isang oras pa lamang pagkatapos ng press con ng presidente, pumiyok na kagad siya. Nagsalita na kagad siya na walang senador ang may kinalaman dito sa mga flood control projects na ito, dito sa mga contractor na ito. Paano mo nalaman? Ang bilis mo namang magpaliwanag sa presinto. Si Joel ay yung unang sumagot sa presidente na walang kinalaman ang Senado rito. No? Pumiyok kagad No? Biglang lumabas yung una nga, yung kay Cheese, dinapahiya siya. At ngayon, Nal, yung kay Bongo naman, yung Alfredo, yung half-brother ni Bongo. Ni Bongo. Ay di ba kasi yung sa Philippine Center for Investigative Journalism, yung article ni Malu Mangahas, noon pa binanggit niya na dalawa ang corporations na laging ginagamit nila Bongo. Ang una, yung CLTG. Ang initial ng CLTG construction kay Bongo mismo Christopher Lawrence Tesorogo. At ang isa pa nga, yung Alfredo, yun sa half-brother niya. Nung mainit na si Bongo dahil sa CLTG na yan, mukhang ang pinagdinadaanan na ngayon ng mga proyekto, itong Alfredo. At sa taong 2023 to 2024, ang Alfredo construction, nakakuha ng 329 million na mga projects. Davao lang yan Davao City. Davao City, 329 million. Kumbaga Alfredo. Kaya lang, ang sabi naman ni Bongo, hindi naman daw siya na-involved dyan sa Alfredo na yan. At saka hindi niya raw yan linakad na magkaroon ng projects ang kanyang half-brother. It doesn't matter. Malinaw yung binayolate nila sa Omnibus Election Code. Walang pakialam sa paliwanag nila yung Omnibus Election Code, attorney, 'di ba? Ang malinaw ay merong link sa kanila. 'Di ba? May link sa kanila. Parang si Cheese, yung kanyang mga paliwanag, ay hindi ko alam yung negosyo na yan. Wala akong kinalaman sa negosyo na yan. It doesn't matter. Yung negosyo na yon, yung tao na yon, nagbigay sa iyo ng 30 million as a campaign contribution. Yun yung mahalaga. Although attorney, yung sinasabi niya, hindi ko alam kung saan ang galing yung pera na yan, yung negosyo na yan. Biro mo, tumanggap ka ng 30 million, hindi mo man lang alam kung saan galing. Galing ba sa Pogo Lord? Galing ba sa Wedding Lord? Galing ba sa Drug Lord? No? Hindi mo man lang inalam, no? Lalo na, taga Sorsogon din yung nagbigay at mga proyekto sa Sorsogon ang inimplement. Di ba? So, tingin ko, nagpapasalamat nga si Senator Ping Lacson kay President Bongbong. Dahil nung sinet up daw yung yung sistema na yan, yung isumbong mo sa Pangulo, nagkaroon sila ng access sa information. Yung mga investigative journalists, mas dumali yung kanilang trabaho. 'Di ba? Dahil meron ng source of information na dati kinakailangan pa nilang i-research. Ngayon nandiyan na, nakabuladlad na. No? Actually nakita ko dito sa amin sa Camarines Sur, nilabas ng asentado sa radyo yung isang rin dito, media outlet, dinownload lahat ng mga projects ng Camarines Sur sa flood control. Alam mo kung anong nangunguna?
Camarines Orienalda, Oh. Sunwest ni Saldico, saka yung high tone ng kapatid niya. 'Di ba yung kapatid niya si Kitoko, Christopher Kitoko? Ano 'yon? High tone. Kasama yung high tone doon sa 15. O mga kabunyog, si Chis Escudero, si Villanueva, si Robin Padilla, nitong nakaraang araw, sunod-sunod ang kahihiyan ng Senado sa ilalim ni Chis Escudero. Hi, kay Vida Discarga, good day, M. Ano ba ang mga pangunahing kahihiyan na dala ng mga yan? Ay, ang Senado bilang institusyon, kahiya-hiya yung ginawa nila sa impeachment ni Sara. Kaya nga sa survey rating, ang performance at trust rating ng Senado sobrang bagsak. Dati kapag sinusurvey ang tiwala ng tao, yung performance, mas mataas ang trust rating ng Senado kaysa sa Kamara. Ay ngayon baliktad. Talagang sirang-sira ang Senado. Dahil din kasi yan sa kagagawan nila. Lalo na doon sa impeachment ni Sara. Talagang garapal. Sobrang kahiya ang ginawa ng Senado. Pero lumala pa yan itong nakaraang araw. Si Escudero na Senate President, siya ang pinakapinuno ng Senado. Ayun, sangkot pala sa 142.7 billion na insertions. Tapos sasabihin niya, wala, maliit lang yun, 2% lang yun. Tapos ngayon, pinakahuli na naman, yung isang malaking kontraktor sa Bicol, doon sa probinsya niya ng Sorsogon, campaign donor niya, top campaign donor niya, 30 million ang binigay sa kanyang campaign contribution noong 2022 elections, kasama sa pinangalanan ni PBBM, na top 15 na mga pinapaboran na flood control projects contractor ng DPWH. O yan, grabe. Grabe yung kahihiyan na dala sa Senado. Tapos, si Joel Villanueva, alam naman natin, mainit yung issue kay Chis dun sa campaign donation, nabalik na naman yung issue kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva rin noong 2022 elections, binigyan din siya ng 20 million ng New San Jose Builders naman, New San Jose Builders. Yun naman ang campaign contribution ng New San Jose Builders. Kay Joel Villanueva na itong New San Jose Builders ay real estate contractor. Maraming kontrata sa National Housing Authority. Itong New San Jose Builders ay kay Acusar, yung dating Department of Housing and Department of Human Settlements and Urban Development Secretary ni PBBM, kaya lang sinibak niya na. Shout out, flashlight. Ang pinakahuli, itong si Ruben, mayroon pa pala kay Villanueva, yung controversial na party-party sa National Museum. Sa 50th birthday niya, habang binabaha ang Metro Manila at ang probinsya niya ng Bulacan, magarbo, marangya, lavish ang kanyang birthday party doon sa National Museum of Fine Arts. Yun, si Joel Villanueva na naman yun. At ang pinakahuli, nakahapon lang, ang mainit na issue naman, si Robin Hood Padilla naman, ang kanyang staff, na ang dating artista na si Nadia Montenegro, ay nasangkot sa di umano'y paghihit-hit ng marijuana. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng usap-usapan. Yung isang staff ni Senador Ping Lacson, isang lalaking staff niya, nakaamoy ng amoy marijuana. Ay nakita niya, galing doon sa pinaggagalingan ng amoy, si Nadia Montenegro. Staff ni Robin Padilla. Yan. Kaya yan gayon mga kabunyog. Sunod-sunod. And yet yan si Robin Padilla, yan ang planong gawing Ethics Committee Chairperson, Ethics Committee Chairperson. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga kaliwat kanang pangyayari ng kahihiyan. Pero sabi ni Rodolfo Santos Bawag, kahit anong i-comment nyo, hindi na yan tatablan mga senador na yan. Puro walang kahihiyan. May punto ka rin naman, Rodolfo Santos Bawag. Mga kabunyog, pero ang sasabihin na naman niya ni Chis Escudero,
Yang lahat ng yan na ginagawa sa amin sa Senado, demolition job yan. Dahil sa naging stand namin sa impeachment ni Sara. Mga kabunyog, naniniwala ba kayo na